Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin, pag-uusapan natin na may umuugong po na balita na plano pong ipa-impeach ng mga mambabatas. Especially, particular yung mga nasa Kongreso. Plano nila ipa-impeach si VP Sara dahil sa pambabatikos niya ngayon kay Bongbong Marcos sa administrasyon niya. So, hindi nagugustuhan ng mga sipsip, yung mga panatiko, yung mga kasama ni Tambaluslos, yung ginagawang pagpuna ni BP Sara. So, pinaplano nila or ginagapang nila ngayon na mapa-impeach. Kumbaga, ito na yung ito yung pinakabawi nila kay BP Sara dahil sa tinatamaan na rin sila sa mga pahayag ni BP Sara. So, panoorin natin tong balitang to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala namang pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Dahil nga sa mga pahayag ng pagpuna ni VP Sara Duterte sa administrasyon ni Marcos Jr., agad namang kinontra at binanatan ng mga kongresista ang vice-presidente, kung saan umuugong ang umano'y proseso ng impeachment ng Kongreso kay VP Sara. Si Angel Pastor sa report. Bukal sa pagpuna sa mga kapalpakan ng Administrasyong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte at isa na rito ang flood control project na matatanda ang ipinagmayabang pa ni Marcos Jr. sa ikatlo niyang State of the Nation Address. Pero ang pagpunang ito ni VP Sara, Doon sila tinamaan doon sa flood control project na ibinida ni Bongbong Marcos. So 5,500 daw yung project na natapos na under his administration. So, ginagastosan ng gobyerno natin ng halos 1 billion a day yan, 1 billion a day. At ang mga nag-propose ng mga budget na yan is mga kongresista. Sila yung nag-aayos ng budget na yan. So, kahit sila tinamaan dun sa mga pagpuna ni BP Sara sa kapalpakan na yon dahil nalaman ng taong bayan na niloloko lang tayo ng gobyerno natin ngayon dahil sa 5,500 na project ng flood control na yon, nagkabukuan, yung pala yung mga maliliit na project lang. So, kung isipin mo, maliliit na project lang, pero ang budget, 1 billion a day. Diba? So, ang yabang-yabang ng Pangulo natin na ipagmalaki yung kanyang mga natapos na flood control project, pero sinubok lang ng 2 araw ng bagyong Karina, nasira lahat ng iniyayabang ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang isa pa sa pinakamasakit na ginawa ni Bongbong Marcos na imbis na kastiguhin niya yung DPWH dahil sa maling report na ibinigay sa kanya or sabihin natin na niloko siya. Parang ganun. Parang niloko na rin siya ng DPWH. Imbis na kastiguhin niya, parang pinagtanggol niya pa. Ang sabi niya kasi na hindi na raw kasi akma yung ginawang mga flood control project ng DPWH dahil sa climate change. Tingnan niyo yung scenario yun na halatang hindi pinag-isipan ng DPWH kung ano yung mga proyekto na yun. 'Di ba? Ang importante sa kanila, meron silang project na maipapakita na pinagkagastusan daw nila ng halos 1 billion. So, 1 billion yung ginagastos sa isang araw, 2 araw na ulan lang, lumubog yung ang buong Metro Manila. So, ngayon nagkakaungkatan na paano nangyari yun, na ginastusan ng gobyerno, yung kumbaga wala palang master plan, tapos patse-patse lang, billion na ang inaabot, at the same time, nangihingi pa ng pang-maintenance para sa mga proyekto na yun. Napalpak naman. Diba? So, nakakahiya yung mga kongresista natin. Kaya, tinamaan sila dun sa mga pagbatikos ni VP Sara. So, hindi lang si Bongbong Marcos yung tinamaan sa pambabatikos ni VP Sara, pati yung mga mga kongresista natin, tinamaan din. Kaya, ito na yung bawi nila.
na nag-iisip sila ng pwedeng ikaso or pwedeng maging dahilan para mapa-impeach nila si VP Sara. Ginantihan ng mga kaalyadong kongresista ni Marcos Jr. Pinutakti nila ang Vice Presidente ng kabi-kabilang kritisismo dahilan para lumitaw ang balitang nagsimula na ang proseso ng pagpapatalsik kay Duterte. Sinabi ni Attorney Harry Roque hindi malabong pumabor sa pagpapa-impeach kay VP Sara ang mayorya ng Kongreso na hawak ni Speaker Martin Romualdez. Kung mapapansin mo, talagang ang mga kongresista, although pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, ay panay ang banat ngayon kay VP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni VP Sara. Mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay VP Sara. Pero di ba, kung isipin nyo, bakit ang mga kongresista yung humaharang, sila yung dumidepensa, sila yung, sabi natin, bumibira kay VP Sara, kung ang binabanata naman ni VP Sara dito is yung presidente. Ilabas na lang muna natin yung usapin na Congress ang nagbibigay ng budget. Doon muna tayo sa pambabatikos ni VP Sara sa presidente. So, bakit sila yung dumidepensa? Anong meron? So, ang senaryo lang naman siguro dyan, dahil yung speaker natin is pinsan ng Pangulong Bongbong Marcos, siguro, baka nauutusan yung mga tao niya. Siyempre, mga nakasipsip yan. Siyempre, dahil kung hindi sila sisipsip, wala silang budget. Hindi sila mabibigyan, kumbaga hindi sila maaambunan ng pera ng taong bayan. So, sila yung ginagamit ngayon na attack dog para bawian. So, parang, kumbaga, kahit na manahimik si Bongbong Marcos, hindi siya magsalita sa mga isyung binabato sa kanya ni VP Sara, alam niya na merong didepensa sa kanya sa utos ni Speaker Romualdez. So, yung mga kongresista. So, kumbaga parang knowing kasi si BBM na hindi siya mahilig makipagkomprontasyon. Hindi siya marunong ng yung makipagkomprontasyon eh. Kumbaga sa kanya, mostly ang diskarte niya is less talk, less mistake. Hayaan niya lang yung ibang tao na dumepensa sa kanya. So hindi niya kailangan magpaliwanag. So wala siyang kailangan, kumbaga hindi siya magkakamali dahil nga ayaw niya magsalita. So as long as nandiyan yung Kongreso, andyan yung pinsan niya, is alam niya merong magdidepensa sa kanya, may magtatanggol sa kanya. Bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni VP Sara laban sa gobyerno, no? Double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker na madali yung i-impeach yan. Pero giit ni Roque, kahit pa nga pumabor ang karamihan sa kongresista na patalsikin si VP Sara, ay sigurado namang mahihirapang ilusot ang impeachment sa Senado. Unang-una, alam nyo naman, mahirapan yan sa Senado dahil lalo-lalo na kung ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi ba dapat... Tingnan nyo. May punto rito si Harry Roque na ano ba yung pinaka ginagawang basihan ng mga kongresista natin pagdating sa impeachment na pinaplano nila. Yung confidential funds ni VP Sara na di umano sinasabi nila na hindi may paliwanag ni VP Sara kung saan niya ginamit yung kanyang confidential funds. So kung di ba naman sandamakbak na mga tanga, yung mga kongresistang nagtatanong tungkol sa confidential funds, doon na mismo sa salita confidential nga Anong gusto nyo? Confidential, i-disclose nyo? Ngayon, tanungin mo yung mga kongresista na ibigay yung kanilang mga cellphone number, ipakita nila in public yung kanilang personal information. Ang sasagot ng mga yan, confidential So, ano ang pagkakaiba ng confidential nung pondo ni VP Sara doon sa confidential ng personal na info ninyo? Diba, sasabihin nyo, kaya nga confidential, hindi pwede ibigay, hindi pwede malaman. So, same thing din doon, confidential din yun.
Although sabihin natin pera ng taong bayan yung ginamit doon, may involved doon na pera ng taong bayan, still confidential pa rin nasa saligang batas natin na na hindi yan pwedeng i-disclose kung saan ginamit as long as nagamit ng official natin. Pero siyempre, kumbaga, may punto rin nga naman na tanungin kung ano yung confidential na pinagganitan nun. Pero 'di ba dapat unahin mo muna yung presidente na tanungin kung saan niya ginagamit yung kanyang confidential funds bago magsalita yung vice president kung saan niya ginamit. Kasi sino ba yung nagbigay ng 125 million na confidential funds? Galing yon sa Office of the President at transfer sa OVP na kailangan kagad magamit dahil kumbaga masisita sila ng COA dahil nga parang 11 days na lang yun. Mag-reimburse na yata or tawag ba doon? Basta magsasabit na sila ng report para dun sa budget na ginamit. So, kailangan yung hawak nilang budget is magamit na parang di sila ma-audit. So, no choice yung OVP na gamitin na yung 125 na ibinigay ng Office of the President. So yun yung ibinabala kay VP Sara na sa laki ng halaga ng confidential na funds na yun, in 11 days doon at naubos na kagad. So iniisip kagad nila is may corruption, which is karapatan nila mag-isip ng ganun. Pero confidential nga eh. So kumbaga dito magiging lang natin dito is yung trust na lang sa official na pinagbigyan natin. So, tulad sa presidente, kumbaga, na lang yung trust na lang natin yung sasandalan natin kung saan niya gagamitin yung confidential funds. So, same thing din sa vice president, ganun din. Trust na lang din yung natin, yung pinaka-panghahawakan natin sa kanya, kung ano yung pagkakakilala natin doon sa tao na yon. Ngayon, sa dalawa nga, isipin mo na lang, di ba? Kung kay Bongbong Marcos tsaka si VP Sarang i-compare nyo na lang. So, sino sa tingin ninyo sa dalawa yung sabihin natin mas gagamitin or hindi magkukurap ng budget? Diba? Tingnan nyo na lang yung kanilang karakter, yung kanilang kumbaga yung history ng kanilang pamilya. Sino ba yung merong kaso ng pandarambong? Sino yung may kaso ng pagdating sa korupsyon, di ba? Pagdating sa budget. Yun na lang ang tanong dun eh. Tayin muna yung resulta noon dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura. No? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million. Na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Eh kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan. No? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund. Dagdag pa ni Roque, bukod sa confidential funds na kanilang ipinupukol kay VP Sara, ay posibleng dagdagan din nila ang mga basihan para sa planong impeachment laban sa Vice Presidente. Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks. No? Ang alam ko, napakaingat ni VP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga nung siya pumasok, meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na kinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations na si Zaldico, pero wala naman nangyari. No? Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung meron talagang makakasuhan dyan. Sa huli, sinabi ni Roque na karapatan naman ni VP Sara bilang opisyal ng pamahalaan na punahin ang mga pagkakamalit pagkukulang ni Marcos Jr. bilang bukas naman dapat sa kritisismo ang sinumang halal ng taong bayan. Yan yung nakakalungkot ngayon sa administrasyon ngayon. Bawal siyang punahin. So, ang lumalabas dito, yung presidente natin, yung kailangan sinasamba. Ang tingin nila sa presidente natin ngayon is walang maling ginagawa or sabihin natin, walang kapalpakan na kinasasangkutan. 'Di ba? So, bawal i-criticize, bawal punahin
Ngayon, yung mga nagpupuna sa kanya, pinuputakte ng mga mambabatas natin. Tulad na lang yung kay Kibuloy, di ba, na hindi naman trabaho ng gobyerno natin na, alam niyo yun, yung isinampang kaso kay Kibuloy. Ito, ano ko lang naman to, wala akong ano kay Kibuloy na kinakampihan. Ito ay personal na ano ko lang, na opinion ko lang naman tungkol dito sa issue ni Kibuloy. Yung kay Kibuloy, yung mga sinampang kaso sa kanya is dapat hindi yung pinanghihimasukan ng gobyerno. Dapat doon ang humahawak lang ng kaso, which is yung PNP. So, PNP or NBI, kung ano yung mga law enforcement unit na pwedeng, alam niyo yun, magpatotoo doon sa isinampang kaso kay Kibuloy. Hindi dapat nakikisawsaw yung ating House of Representatives, yung ating Senado tungkol dyan sa issue patungkol dyan kay Kibuloy. Ang nangyayari kasi dahil sa bumabanat o binabanatan ng SMNI o ng Kingdom of Jesus Christ, particular ni Kibuloy, yung administrasyon ni Bongbong Marcos, tandaan niyo naging supporter or sinuportahan ni Kibuloy yung kandidatura ni Bongbong Marcos kasama si BP Sara. So, kung hindi dahil kay BP Sara, hindi yan susuportahan ni Kibuloy. So, since nagtag team nga itong si Inday Sara at si Bongbong Marcos, so sinuportahan din ni Kibuloy. Ngayon, nung nanalo na sila, may mga time pa nga ito, balikan natin yung nasa election, may mga times nga daw na sinasabi nga nila na kumbaga parang binigyan pa nila ng pabor si Bongbong Marcos noong time na yun dahil kumbaga may mga advance question na nang naibigay or merong, sabi natin, may mga request si Bongbong Marcos na hindi pwede itanong pagdating dun sa mga debate na inatinan ni Bongbong Marcos dun sa SMNI. So, kumbaga kumbaga na baby si Bongbong Marcos nung time na yon. Tapos ngayon na naging presidente na nga siya, so nakikita na ngayon ni Kibuloy na medyo sumasablay yung mga pulisiya ni Bongbong Marcos. So binabanatan niya na paunti-unti. So yun ang hindi nagustuhan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So sinamantala ngayon ng mga mambabatas natin na yung mga mambabatas natin na dating galit na galit kay Bongbong Marcos kung ano yung mga inaakusa, biglang naging kakampi ni Bongbong Marcos, 'di ba? Kung papansinin niyo, sila Hontiveros, yung Makabayan Black, 'di ba? So, parang naging kakampi bigla ni Bongbong Marcos. Sila yung talagang nagpainit. So, kabi-kabila yung mga Congress hearing, Senate hearing. So, kumbaga doon pa lang nagkaroon na ng parang public trial lang nangyari niyan. So, sumama na yung naging tingin si Pastor Kibuloy, andun na yung panggigipit. So, pati yung PNP medyo nasama na sa politika. Gumamit na ng sobra-sobrang force. So, excessive force na yung ginamit nila para maaresto si Pastor Kibuloy. To the point na gumamit na sila ng Special Action Force, gumamit sila ng SWAT, gumamit sila ng CIDG, na ilang batalyon yung pinadala sa Davao, na nagkulang na yung pulis dito sa NCR dahil nga halos lahat pinadala doon sa Davao. So, excessive force para lang makuha o mahuli lang si Pastor Kibuloy. 'Di ba? Ngayon, dahil sa kinulang na nga yung pulis dito sa NCR, dahil nga lahat halos nasa Davao na, binawasan naman ngayon, tinanggalan naman ngayon ng security police details ni BP Sara dahil ang rason para daw makatulong daw sa police visibility dito sa NCR. 'Di ba? Tingnan niyo yung kalokohan na ginawa ng PNP na nahaluan sila ng politika. Pagkatapos nung tanggalin or sabi natin dalhin yung mga pulis na nasa NCR, dalhin nyo sa Davao,
Dahil, siyempre, kinuha mo yung mga pulis dito sa NCR, natural, magkukulang ang pulis dito sa police visibility. Ngayon, ang gigipitin naman yung mga Duterte naman. So, dahil nga nag-resign na si BP Sara at alam naman nila na kapanalig din to ni Pastor Kibuloy, tinanggalan siya ng security details. At ang rason, para daw pandagdag sa police visibility dito sa NCR. At ang iniwang mga police details is yung mga hindi kakilala o hindi panatag yung loob ni BP Sara. So, kumbaga dito, makikita nyo na talagang kapag sa panahon natin ngayon, sinasabi nga nila mukhang meron ng silent martial law na hindi ka pwede mag-criticize sa gobyerno ng Marcos dahil may kalalagyan ka or medyo meron kang kumbaga pwede kang malagay sa alanganin. Kaya nga 'di ba, yung iba natatakot ng pansinin niyo kahit nga yung mga mainstream media, 'di ba, na halos kung papanoorin mo yung mga balitang inalabas nila is more on hindi sila masyadong bumabanat kay Bongbong Marcos. Ang mapapansin nyo lang na bumabanat ngayon is yung SMNI. Sila lang talaga yung maingay na tumatayo para punahin yung mga pagkakamali ni Bongbong Marcos at si BP Sara. Kaya nga ngayon, itong mga kongresista natin ngayon, kung ano-ano na yung mga naiisip para mapa-impeach. So, yan yung nagiging banat nila kay BP Sara dahil si BP Sara, isa sa mga magiging threat yan sa 2028 presidential election. So, siyempre, ang pinaplano nila si Romualdez yung tatakbo bilang presidente under Marcos administration. So, kung hindi nila madidispatcha si BP Sara, mukhang malabong maupo bilang presidente si Romualdez. Kaya, ngayon pa lang, sinisimulan na nilang durugin, gibain yung si BP Sara kasi pwede pa siya maka-impluwensya. Ngayon pa lang as early as now, pwede na maka-impluwensya si BP Sara sa mga tatakbong senador. So, pag yan may in-endorse ng mga tatakbong senador, pwedeng manalo. At kung yan manalo, magagamit yan ni BP Sara pagdating ng 2028. At yun yung mga nakikita ngayon ng mga sip-sip na kongresista natin na ayaw nilang mangyari, na malagay din sila sa alanganin. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel pa. So, abangan natin kung matutuloy yung pagpapa-impeach na yan. Pero sabi nga ni Harry Roque, kung sa Kongreso, medyo malaki yung chance na lumusot yan dahil nga hawak ni Romualdez yung majority ng Kongreso. Pero pagdating sa Senado, siyempre kailangan aprobahan din mo ng Senado yan bago magkaroon ng impeachment. So, sa Senado, medyo malabong mangyari yan dahil sa panahon ito, naano ko lang naman, kay Escudero, although bumabanat-banat siya ng bahagya kay BP Sara, mukhang hindi siya nadidiktahan or mukhang meron siyang sariling pamamalakad na hindi niya pwedeng, kumbaga hindi siya pwedeng maging leaning masyado kay BBM dahil alam niya mukhang kaya pa rin siyang patalsikin ng mga senador sa pwesto niya dahil may mga sumusuporta pa rin naman kay BP Sara pagdating sa Senado. So, abangan natin, hindi na natin kung lulusot yung impeachment na gusto nilang gawin kay BP Sara. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.